Kaya ngayong gabi ay aatras tayo ng 10,000 taon sa malamig na hininga ng taglamig kapag ang ating mga ninuno, ang tinatawag na cavemen, ay humarap sa mga gabing napakalamig na ang mga modernong tao na may central na heating at electric blanket ay maaaring manginig sa pag-iisip. At gayunpaman, kahit papaano ay hindi lang nila nagawang mabuhay, kundi para maging parang tag-init ang mga gabing iyon ng taglamig. Ngayon, maaring mukhang pagmamalabis iyon, ngunit manatili sa akin dahil habang binabalatan natin ang mga layer ng arkeolohiya, antropolohiya, at magandang lumang katalinuhan ng tao, matutuklasan natin na ang mga taong naninirahan sa panahon ng bato ay nilinlang ang kanilang mga manggas ng balat ng hayop na maglalagay sa kahihiyan kahit na ang pinakamaginhawang Scandinavian cabin. Hindi lang sila nanginginig sa mga kuweba, sila ay mga inhinyero ng kaginhawahan, mga imbentor ng init, at kung minsan, maglakas loob kong sabihin ito, mga master ng isang uri ng karangyaan na nakalimutan na natin. Bago tayo sumisid ng malalim sa paglalakbay ngayong gabi sa prehistory, gusto kong huminto at humingi sa iyo ng kaunting pabor. Sige at pindutin ang subscribe button na iyon para hindi mo makaligtaan sa susunod na sabay tayong gumala pabalik sa sinaunang mundo. At habang ginagawa mo ito, mag-drop ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung saan sa mundo ka nakikinig at kung anong oras na para sa iyo ngayon. Gustong-gusto kong makita kung paano nakikinig ang mga tao mula sa buong mundo. Ang ilan sa inyo ay natutulog, ang ilan ay nasa kalagitnaan ng gabi, at ang ilan ay marahil kahit na sa isang tamad na hapon. Kapag nalaman mong nandoon ka, hindi na ito parang lecture at parang fireside chat sa pagitan ng mga kaibigan. At sa tingin ko, ganyan ang ibig sabihin na ibahagi ang kasaysayan. Ngayon, magsimula tayo. Larawan ito. Isang kuweba na nasa taas ng limestone cliff. Ang pasukan nito ay nababalutan ng mga yelo. Umuungol si Snow sa labas. Sa loob, gayunpaman, ang hangin ay nakakagulat na banayad. Hindi dahil mayroon silang magic, ngunit dahil naiintindihan nila ang mga bagay na bihirang isipin ng mga modernong tao. Ang mga archaeological na paghuhukay sa mga lugar tulad ng Murich sa Ukraine at Donny Veston sa Czech Republic ay nagpapakita sa amin ng mga labi ng mga tirahan na ginawa mula sa mammoth bones at tusks na pinagpatong-patong sa mga balat at turf. Ang mga ito ay hindi manipis na mga tolda. Ang mga ito ay insulated domes na idinisenyo upang bitag ang init. At sa gitna ng mga tahanan na ito, maingat na pinamamahalaan ng apoy, kaya ang usok ay umaagos paitaas habang ang init ay lumubog pababa na nagliliwanag sa buong kalawakan. Kapag pinagsama-sama mo ang makapal na pader, ang mga patong ng taba ng hayop ay hinahaplos sa mga balat upang gawin itong mas hindi tinatablan ng panahon, at ang simpleng kinang ng maraming katawan na natutulog na magkatabi, sisimulan mong maunawaan kung paano muling likhain ang mga gabi ng tag-araw sa panahon ng taglamig. Ngayon, narito ang bahagi na nabighani sa akin. Madalas nating isipin ang mga sinaunang tao bilang patuloy na miserable, ngunit ang ebidensya ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran. Sila ay sapat na maparaan upang gawin ang buhay hindi lamang mabata, ngunit komportable. Ang mga paghuhukay ay nagpapakita ng mga tambak ng malalambot na damo at lumot na inilatag sa ilalim ng mga balahibo na bumubuo ng mga pansamantalang kutsyon. Malamang na nakahiga ka sa lumot sa ilang mga punto sa isang kagubatan at naramdaman mo kung gaano ito bukal at insulating. Well, ganun din sila, maliban kung sila ay sapat na matalino upang gawin itong ugali. Higit pa rito, ang mga balat mula sa mga hayop tulad ng reindeer at bison ay nagbigay ng makapal na insulating cover. Nakakatuwang katotohanan, ang balahibo ng reindeer ay guwang, na ginagawa itong isang hindi kapanipaniwalang insulator. Kahit ngayon,
Pinahahalagahan ito ng mga taga-Arctic para sa pag-iwas sa lamig. Hindi alam ng mga cavemen ang siyentipikong paliwanag, ngunit tiyak na alam nila ang mga resulta. At pagkatapos ay mayroong sosyal na bahagi ng init. Ang ating mga ninuno ay hindi nag-iisa na mga figura na nakayukong mag-isa sa mga kuweba. Miyembro sila ng mahigpit na mga grupo. Ang kaligtasan ng taglamig ay nakasalalay sa pakikipagtulungan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, ang mga pamilya at angkan ay nagbahagi ng init ng katawan sa paraang halos iniwan ng mga modernong tao na nakatago sa sarili nilang mga silid. Isipin ang isang bilog ng mga tao na nakahiga magkabalikat sa ilalim ng magkaparehong mga balat. Ang paghahagis ng apoy ay kumikislap na liwanag sa mga dingding, mga kwentong kinukuwento, mga awiting bulungan. Hindi lamang ito nagpapanatili sa kanila na buhay, ngunit ito ay nagtaguyod ng mga bono ng pagtitiwala at pag-aari. Kung nakaupo ka na malapit sa isang apoy sa kampo kasama ang mga kaibigan, alam mo ang pangunahing ginhawa ng ningning na iyon. Ngayon, imultiply ito ayon sa pangangailangan at makikita mo kung bakit ang mga gabi ng taglamig ay hindi lamang nakaramdam ng init na dama nila na buhay. At huwag nating kalimutan ang dieta. Ang pananatiling mainit ay hindi lamang tungkol sa mga kumot at apoy. Ito ay tungkol sa gasolina. Ang mga sinaunang tao ay kumonsumo ng mga pagkaing siksik sa calorie sa taglamig, mataba na karne mula sa malaking laro, utak mula sa mga buto, kahit na nakaimbak na mga mani at berry. Taba lalo na ang lihim nilang sandata. Mabagal itong nagmetabolize na nagbibigay ng tuloy-tuloy na paglabas ng enerhiya at init sa loob. Natuklasan pa ng mga arkeologo ang mga lampara na inukit mula sa bato o buto na pinalakas ng taba ng hayop na hindi lamang nag-iilaw sa espasyo ngunit nagdagdag ng banayad na pag-init sa background. Isipin ang malambot na ningning ng mga maliliit na lamp na ito na nakatuldok sa paligid ng isang kuweba tulad ng mga sinaunang nightlight, na ginagawa ang pinakamalamig na gabi sa isang bagay na nararamdaman kahit sa psychologically tulad ng tag-araw. Kaya kapag tinanong natin, paano ginawa ng mga cavemen na parang tag-init ang mga gabi ng taglamig? Patong-patong ang sagot. Ito ay arkitektura, ito ay apoy mastery, ito ay ang henyo ng pagkakabukod, ito ang kapangyarihan ng komunidad, at ito ang mayamang gasolina ng kanilang dieta. Ito ay isang kwento ng kaligtasan, oo, ngunit higit pa riyan, ito ay isang kwento ng mga tao na tumatangging tanggapin ang paghihirap ng paghubog sa kanilang kapaligiran sa bawat piraso ng kaalaman at mapagkukunan na mayroon sila. At ito ay simula pa lamang dahil sa susunod na bahagi, susuriin pa natin ang mga detalye, ang mga partikular na apoy na kanilang ginawa, ang mga tool na ginamit nila upang panatilihing buhay ang apoy sa loob ng ilang araw, at kung paano nila balansehin ang pinong linya sa pagitan ng init at paglanghap ng usok. Kapag huminto ka at nag-isip tungkol dito, ang karunungan sa apoy ay marahil ang nag-iisang pinakamahalagang panlilinlang na naging isang hindi mapagpatawad na gabi ng taglamig sa isang bagay na mabubuhay kahit na kaaya-aya. Ang apoy ay hindi lamang tungkol sa pagluluto o pag-iwas sa mga mandaraget. Ito ang pinakamalapit na bagay sa isang portable na araw. Ang mga arkeologo na nag-aaral ng mga sinaunang apuyan sa mga site tulad ng Djeser Benot Yaakov sa Israel o Terra Amata sa France ay nakatuklas ng mga layer ng mga deposito ng abo na nagmumungkahi na alam ng mga unang tao kung paano magpanatili ng apoy sa loob ng ilang araw o kahit na linggo sa isang pagkakataon. Ito ay hindi isang kaso ng mga kapansin-pansin na spark ng paulit-ulit. Kapag nagkaroon ka ng apoy, binantayan mo ito ng iyong buhay. May sagradong responsibilidad ang mga firekeeper at hunter-gatherer groups. Kung ang apoy ay namatay, ang grupo ay nahaharap sa kadiliman, malamig at madalas na kapahamakan.
Ang ilang ebidensya ay nagmumungkahi pa na ang mga baga ay maingat na dinadala sa bawat lugar, na matatagpuan sa loob ng balat o dumi ng hayop na umuusok ng maraming oras, na tinitiyak na ang susunod na kampo ay masisindi ng walang drama ng spark mula sa simula. Isipin ang pasensya at katumpakan na kailangan. Lahat ng sagayon kapag ang hangin sa gabi ay umuungol, palaging may ubod ng init na naghihintay. Ngayon, hindi lahat ng apoy ay nilikhang pantay. Ang ating mga ninuno ay hindi lamang naghahagis ng mga troso sa isang tumpok at umaasa sa pinakamahusay. Nag-eksperimento sila, natuto, at nagpino. Ang isang mabagal, mababang apoy ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa umuungal na impyerno na nasunog sa ilang minuto. Sa pamamagitan ng paglalagay ng malalaking troso sa ibaba, katamtamang mga sanga sa gitna at pag-aapoy sa itaas, lumikha sila ng mga istruktura na maaaring patuloy na magsunog sa buong gabi. Ang ilang mga grupo ay naghukay pa nga ng mga hukay para sa kanilang mga apoy na binabawasan ang pagkagambala ng hangin at pag-concentrate ng init. Sa sikat na lugar ng Don Stonita, natuklasan ng mga arkeologo ang ebidensya ng mga istrukturang luwad na maaaring mga primitive na oven o kilns na nagpapatunay na alam ng mga Neanderthals at maagang Homo sapiens kung paano manipulahin ang init para sa higit pa sa kaligtasan. Nagluluto na sila ng aliw. Isipin na nakahiga ka sa isang tirahan kung saan ang apoy ay hindi lamang nabuhay sa iyo, ngunit pinahihintulutan ang mga mainit na pagkain, mga pigurin na luwad, at ang maaliwalas na kinang na naging tahanan ng mga nagyeyelong dingding. Ngunit ang apoy lamang ay hindi sapat. Mahalaga ang gasolina. Sa landscape ng panahon ng yelo, hindi palaging sagana ang kahoy. Ang mga steppe tundra ay nag-aalok ng magaspang na palumpong at driftwood, ngunit hindi ang walang katapusang kagubatan na maaari nating isipin. Nangangahulugan iyon na ang mga tao ay kailangang maging malikhain. Ang pinatuyong dumi ng hayop ay naging mahalagang mapagkukunan. Parang hindi kasi siya, alam ko, ngunit kapag natuyo ng maayos, ang dumi ay nasusunog ng may nakakagulat na kahusayan na gumagawa ng tuloy-tuloy na init na may kaunting usok. Ito ay ginagawa pa rin sa mga bahagi ng Central Asia hanggang ngayon. Ang taba ng hayop din ay isang lihim na sandata. Ang ilang mga lampara na inukit mula sa bato at puno ng ginawang taba ay nasusunog ng malinis at sa mahabang panahon. Isipin ang isang kuweba na naliliwanagan hindi sa pamamagitan ng pagkutitap ng apoy sa kampo lamang, ngunit sa pamamagitan ng mga hanay ng maliliit na apoy na pinapakain ng taba na naglalagay ng ginintuang liwanag sa pininturahan ng mga dingding. Ang katotohanan na napakaraming Paleolithic cave painting ang nakaligtas ay nagsasabi sa atin ng isang bagay na mahalaga. Ang mga ito ay hindi pabaya na apoy na nagbubuga ng usok sa lahat ng dako. Sila ay pinamamahalaan, kinokontrol, nakatutok para sa kaligtasan at kapaligiran. Pagkatapos ay dumating ang kamanghamanghang tanong ng usok. Ang apoy ay mainit-init, oo, ngunit ito rin ay gumagawa ng nakasusuklam na usok kung hindi mapipigilan. Maaaring ipagpalagay ng mga modernong tao na ang mga kuweba ay naninikip ng usok, ngunit ang maingat na paglalagay ng mga apuyan ay nagpapakita na naunawaan ng mga sinaunang tao ang sirkulasyon ng hangin bago pa man ang mga sistema ng bentilasyon. Madalas silang gumawa ng apoy malapit sa mga bunganga ng kuweba o sa ilalim ng natural na mga lagusan kung saan maaaring tumaas at makatakas ang usok. Iminumungkahi ng ilang muling pagtatayo na ang mga mammoth bone na bahay ay itinayo na may sinasadyang mga butas ng usok, isang uri ng epekto ng chimenea na nagpapanatili sa loob ng paghinga habang pinapanatili ang init. Halos maisip mo silang nag-aayos ng mga balat, sumusubok sa mga draft gamit ang pagkislap ng apoy, pinipino ang daloy ng hangin hanggang sa mabalanse sila.
At habang ang agham ay hindi bahagi ng kanilang bokabularyo, itinuro sa kanila ng karanasan ang lahat ng kailangan nilang malaman. Ang usok ay tumataas, bumababa ang init, at ang isang maayos na pagkakalagay ay maaaring gawing ginhawa ang lason. Ang pagpapanatili ng apoy ay nagkaroon din ng kultural at maging espiritual na bigat. Ang mga antropologo na nag-aaral ng mga tradisyonal na lipunan ay nagpapansin na ang apoy ay madalas na nakikita bilang isang buhay na presensya, isang bagay na dapat pakainin, pangalagaan at igalang. Ito ay walang hakbang upang isipin na ang mga Paleolithic na tao ay nakakita ng kanilang mga apuyan sa parehong paraan. Ang pagpapanatiling buhay ng apoy ay hindi lamang kaligtasan. Ito ay isang ritual. Marahil, ang gabi-gabi na pagtitipon sa paligid ng apoy ay tungkol sa pagkukwento, kanta, at pagkakakilanlan tulad ng tungkol sa pananatiling mainit. Ang kumikislap na liwanag ay naglabas ng mga anino sa mga dingding ng kuweba na ginagawang mga sinehan ng memorya ang mga ordinaryong espasyo. Ang ilan sa mga pinakalumang kwento na hindi natin malalaman ay maaaring sinabi sa ilalim ng glow na iyon. Ang mga alamat, mga kwento ng pangangaso, mga tagubilin para sa mga kabataan, lahat ay nakabalot sa isang kokoon ng init na ginawa ang lamig sa labas na walang katuturan. Ang mga gabi ng taglamig ay naging mga yugto para sa imahinasyon na sinindihan ng maingat na pamamahala ng apoy. At narito ang isang detalye na gusto ko. Ang mga eksperimento sa pagpaparami ng mga kondisyon ng pamumuhay sa edad ng bato ay nagpapakita na ang isang solong mahusay na itinayong apoy na sinamahan ng isang compact na silungan at ilang mga layer ng balahibo ay maaaring magtaas ng temperatura sa loob ng 20 hanggang 30 bastara. Kung ikukumpara sa hangin sa labas, ibig sabihin, ang isang gabi na 10 degrarum sa labas ay parang Paza Blunder 15 sa loob. Malamig ayon sa modernong mga pamantayan sa silid tulugan, ngunit higit pa sa sapat upang mabuhay hindi lamang posible, ngunit komportable. Kapag narinig mo iyan, ang parira lang nagpaparamdam sa mga gabi ng taglamig na parang tag-araw ay biglang hindi nakakatunog. Dahil kapag napaamo mo ang apoy, gumamit ng gasolina, at nakagawa ng perpektong pugad ng pagkakabukod, hindi mo lang tinitiis ang panahon, binago mo ito. Kung ang apoy ang tumitibok na puso ng init, kung gayon ang arkitektura ang balat na nagpapanatili sa init na iyon. Nakatutokso na ilarawan ang mga unang tao bilang mga passive na residente ng anumang kuweba na kanilang napadpad. Ngunit ang katotohanan ay mas kawili-wili. Hindi lang sila nagtatago sa mga butas sa lupa. Sila ay mga inhinyero na muling hinuhubog ang mga kapaligiran upang umangkop sa kanilang mga pangangailangan. Sa Measure sa Ukraine, natuklasan ng mga arkeologo ang mga istrukturang gawa sa mammoth bones, napakalaking tusks, jawbone, at mga bungo na nakaayos sa mga pabilog na pattern. Sa ibabaw ng mga ito, nag-unat sila ng mga balat at nakaimpake na lupa na bumubuo ng mga simboryo na makatiis sa mabangis na hangin sa taglamig. Isipin ang pagsisikap na nangangailangan ng pangangaso o pag-scavenging ng mga mammoth, paghahakot ng mga buto na tumitimbang ng daan-daang pounds, inaayos ang mga ito ng may katatagan sa isip. At hindi lang basta-basta pinagsasama-sama nila ang mga bagay-bagay. Ang mga pagbubukas ay pinutol ng may katumpakan, kung minsan ay nakahanay sa umiiral na hangin upang pamahalaan ang usok o nakatuon upang makuha ang araw sa umaga. Ang mga ito ay hindi lamang mga silungan. Ang mga ito ay sadyang idinisenyo ng mga tahanan na ginawang masasamang tanawin sa mainit na mga kanlungan. Kahit na ang mga kuweba na maaaring mukhang tamad na opsyon ay hindi basta-basta lumipat at hinarap ito. Binago sila ng mga naninirahan upang umangkop sa kanilang kaligtasan. Ang mga sahig ay madalas na pinapatag at pinagpatong-patong ng mga kama, damo, dahon at balahibo
upang lumikha ng pagkakabukod mula sa nagyeyelong lupa. Madiskarteng nakaposisyon ang mga apoy, minsan sa maraming apuyan upang lumikha ng iba't ibang mga zone ng temperatura sa loob ng iisang kuweba. Habang nakaupo ka mula sa apoy, mas lumalamig ito, kaya maaaring ayusin ng mga pamilya ang kanilang sarili batay sa ginhawa o mga pangangailangan sa kalusugan. Sinasabi sa amin ng mga itim na usok na kisame sa mga kuweba sa buong Europe na ang mga sunog na ito ay hindi isang beses na kaganapan, ngunit pangmatagalan, maingat na pinamamahala ang mga pag-install. Nakatutuwang matanto na ang mga kuweba ay hindi madilim, mausok na mga butas ng paghihirap. Sila ay mataong, organisadong mga puwang na na-optimize para sa init, liwanag, at buhay panlipunan. At pagkatapos ay mayroong kamangha-manghang overlap sa pagitan ng pag-andar at kagandahan. Sa Dolvestona, natagpuan ng mga arkeologo ang mga figurin na luwad na pinaputok sa kilns na nagmumungkahi na ang mga naunang komunidad na ito ay hindi lamang nabubuhay, ngunit nag-eeksperimento sa sining at teknolohiya sa mismong mga lugar na kanilang tinutulugan. Kung naiisip mong nakahiga sa isang kama ng malambot na lumot at nagtatago ng mga reindeer habang ang apoy ay kumikinang sa isang clay-lined na apuyan at ang isang tao sa malapit ay humuhubog ng mga figura mula sa lupa, makikita mo kung paanong ang kaginhawaan ay hindi isang aksidente. Ang arkitektura ay lumikha ng katatagan, na siya namang lumikha ng puwang para sa imahinasyon, ritual, at pagkamalikhain. Ito ay isang paalala na ang init ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal, kultural, at malalim na nakatali sa pagkakakilanlan. Ang mga taglamig na bahay na ito ay mga incubator ng pagpapahayag ng tao, hindi lamang mga silungan laban sa lamig. Ngayon, ang pagkakabukod ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paggawa ng mga tirahan na ito, sa tulad ng tag-araw ng mga kanlungan. Ang mga balat ng hayop ay ang pinakahalatang materyal, ngunit kung paano sila ginamit ay mahalaga. Ang mga balat ay maaaring tahiin ng senwe, patong-patong para sa kapal, at tratuhin ng taba o usok upang mapataas ang kanilang resistensya sa kahalumigmigan. Ang mga arkeologo na nagtatrabaho sa mga komunidad na nananakit ng mga reindeer sa Siberia ay napapansin na ang mga pinausukang balat ay nagtatagal at mas epektibong nagtataboy ng tubig. At ito ay hindi isang kahabaan upang isipin Paleolithic mga tao na natuklasan ang parehong. Kahit na ang lupa sa paligid ng mga silungan ay madalas na nakaimpake laban sa mga dingding, na lumilikha ng natural na pagkakabukod. Kapag sinamahan ng mababang pasukan, isang simple ngunit epektibong panlilinlang, ang mga tahanan na ito ay nakulong ng mainit na hangin sa loob at pinananatiling malamig ang mga draft. Ang prinsipyo ay ginagamit pa rin sa mga iglo ngayon. Gumapang ka sa mababang, ang init ay tumataas ng mas mataas at ang malamig na hangin ay nananatili kung saan ito nararapat, sa labas. Hindi natin dapat palampasin ang psikolohikal na bahagi ng arkitektura alinman. Ang isang maayos na kanlungan ay hindi lamang nakaiwas sa lamig. Lumikha ito ng pakiramdam ng kaligtasan. Isipin ang kaibahan sa pagitan ng nakatayo sa labas sa -20, ang iyong hininga ay nagkikristal sa hangin, at pagkatapos ay docking sa isang apoy na simboryo kung saan nawawala ang hangin at ang mga dingding ay kumikinang sa init. Hindi lang yan survival, transformasyon iyon. Iyan ang pakiramdam ng tag-araw na naisip sa patay ng taglamig. Iminumungkahi ng mga antropologo na ang mga ritual, kanta, at maging ang mga pader na pininturahan ay maaaring nagpalaki ng epektong ito. Ginagawa ang mga kanlungan na ito sa mga lugar kung saan hindi lamang nagpahinga ang mga tao, ngunit muling nagre-recharge ng damdamin. Ang init, pagkatapos ng lahat, ay tungkol sa isip at tungkol sa katawan. Ang isa pang detalye na dapat isaalang-alang ay ang arkitektura
ay hindi pare-pareho sa lahat ng grupo. Ang mga Neanderthals, Homo sapiens, at mga mas mataas na kulturang Paleolitiko, lahat ay umaangkop ng iba depende sa kanilang kapaligiran. Sa mga kagubatan na rehiyon, maaaring magtayo ng mga silungan mula sa mga frame na kahoy na natatakpan ng mga balat. Sa walang puno na mga hakbang, buto at turf ang pumalit. Ang ilang mga grupo ay maaaring naghukay pa nga ng mga semi-obteran na mga tahanan na naghuhukay sa lupa para sa pagkakabukod. Ang pagkakaiba-iba ay nagsasabi sa amin ng isang bagay na malalim. Ang mga tao ay palaging hindi mapakali na mga tinkerer, hindi nasiyahan sa umiiral lamang. Binuo nila ang kanilang mga mundo upang makuha ang init, upang gawing masigla ang mga gabi, at upang matiyak na ang kanilang mga anak ay makakatulog ng mahimbing. At sa pagkilos na iyon ng paghubog, nakamit nila ang isang kahangahangang bagay. Ginawa nila ang taglamig hindi lamang matitiis, ngunit halos kaaya-aya. Kung ang mga tahanan at apoy ay nagbigay ng kapaligiran, ang damit at kama ay nagbibigay ng personal na layer ng tag-araw sa taglamig. Ang stereotype ng isang caveman sa isang solong gula-gulanit na balat ng hayop ay katawa-tawa na off ang marka. Ang mga archaeological na pagtuklas tulad ng Awls at Bone Needle na natagpuan sa mga site tulad ng Castani sa Russia at Tazudana Cave sa Georgia ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga tool na ito ay nagpapakita na ang mga unang tao ay nananahi nang may katumpakan 10,000 taon na ang nakalilipas. Hindi lang sila nagtatakip ng mga balat sa kanilang mga balikat. Pinuputol, hinuhubog, at tinatahi nila ang mga balat sa mga kasuotang angkop at protektado. Ang isang mahusay na fitted na reindeer hide coat ay maaring maitaboy ang niyebe, bitag ang init ng katawan, at gawing parang tropikal ang malamig na gabi kumpara sa hubad na pagkakalantad. At hindi tulad sa amin na naghihiwalay ng mga panloob na damit mula sa mga panlabas na coat, ang mga sinaunang tao ay nanirahan sa kanilang kagamitan sa taglamig. Ang bawat tahi ay isang layer ng kaligtasan, ang bawat tahi ay isang hakbang na mas malapit sa ginhawa. Ang balahibo ay ang superstar ng prehistoric fashion. Ang reindeer at mammoth ang nagbigay ng heavy-duty na winter wear, ngunit ang fox, hare, at wolf pelts ay nagdagdag ng mas magaan at flexible na mga layer. Ang kaakit-akit ay kung gaano kahusay ang mga materyales na ito ay nalampasan ang maraming modernong tela. Ang balahibo ng reindeer na may mga guwang na buhok ay kumikilos tulad ng natural na insulation foam. Ang mga wolf pelt, siksik at magaspang nagbuhos ng niyebe nang hindi nababad. Naniniwala ang mga arkeologo na ang mga layered na damit ay karaniwan sa mas malambot na balat na isinusuot laban sa katawan at mas matigas na mga balat na bumubuo ng mga panlabas na layer. Ang prinsipyong ito, ang layering para sa insulation at moisture control, ay ang gold standard pa rin sa modernong Arctic survival. Nakakatuwang isipin na ang pinakabagong panlabas na kagamitang pang-sports ay isa lamang high-tech na echo ng mga diskarte na ginawang perpekto 30,000 taon na ang nakakaraan ng mga taong walang karangyaan ng mga katalogo ng Gore-Tex. Ang kama ay isa pang pangunahing sandata sa digmaan laban sa lamig. Ang direktang pagtulog sa bato o nagyelo na lupa ay hihigop ng init mula sa katawan ng mas mabilis kaysa sa iyong naiisip. Upang kontrahin ito, ang mga sinaunang tao ay gumamit ng makapal na patong ng lumot, tambo, at damo na natatakpan ng mga balat ng hayop. Sa Border Cave sa South Africa, natagpuan ng mga arkeologo ang mga plant bedding na itinayo noong higit sa 200,000 taon, na nagmumungkahi na ito ay hindi isang kaswal na pagbabago, ngunit isang malalim na nakaugat na tradisyon, at ang pagpili ng mga halaman ay mahalaga. Ang ilan ay insect-repelling, na hindi lamang nagbibigay ng kaginhawahan, ngunit kalinisan. Sa sandaling inilatag ang kama,
Idinagdag ang mga balat sa itaas na lumilikha ng isang bagay na nakakagulat na malapit sa isang kutson. Larawan na nakahiga sa isang unan ng mabubulaklak na damo. Ang apoy na ilaw na kumukutitap sa malapit, ang iyong katawan ay nababalot ng mga balahibo, at biglang ang nagyelo na hakbang sa labas ay parang isang walang katuturang backdrop. Hindi tibay yan. Yan ang matalinong comfort engineering. Ang group sleeping ay ginawa itong mas epektibo. Sa maraming kultura ng hunter-gatherer na pinag-aralan ngayon, karaniwan pa rin ang communal sleeping at madaling makita kung bakit. Ang pagbabahagi ng kama sa ilalim ng isang malaking takip ay nagpaparami ng init at nakakabawas ng gasolina na kailangan upang panatilihing umuungal ang apoy sa buong gabi. Nagsiksikan ang mga pamilya. Ang mga matatanda ay nagtuturo ng mga kwento sa mga bata habang sila ay natutulog. Ang mga kasosyo ay nagbabahagi ng init at ginhawa. Ligtas na nakapatong ang mga sanggol sa gitna. Pinag-aaralan ng mga arkeologo ang paglalagay ng apuyan sa mga kuweba. Tandaan na ang pag-aayos ng apoy, kama, at mga lugar na matutulog ay nagmumungkahi ng sinasadyang pagpaplano para sa kaginhawahan, hindi lamang praktikal. At sa totoo lang, kung nagkampo ka na sa malamig na panahon, malalaman mo na walang tatalo sa isa pang mainit na katawan sa tabi mo. Ang mga cavemen ay hindi primitive para sa pagtulog sa mga grupo. Sila ay matalino, mahusay, at malamang na mas masikip kaysa sa nag-iisang modernong natutulog sa isang king-size na kama. At pagkatapos ay mayroong banayad na henyo ng mga accessories. Ang mga guantes, sombrero, at bota ay hindi na huling isipin. Mahalaga sila. Ang sining sa panahon ng yelo, tulad ng mga sikat na figurine ng Venus, kung minsan ay nagpapakita ng mga figurang may suot na sinturon, sombrero o iba pang palamuti na nagpapahiwatig na ang pananamit ay parehong gumagana at nagpapahayag. Lalo na mahalaga ang sapatos. Ang frozen na lupa ay walang awa at kung walang proteksyon, ang frostbite ay magiging isang palaging banta. Ang ebidensya mula sa mga site sa Siberia ay nagmumungkahi na ang malambot na fur-lined na bota ay ginawang pinalamanan ng mga damo para sa pagkakabukod, katulad ng mga modernong maklok na isinusuot ng mga taong Inuit. Kapag naisip mo ito, napagtanto mo na ang mga cavemen ay hindi lamang nakaligtas sa lamig. Binihisan nila ito, pinagpatong-patong, tinulugan at pinagkadalubhasaan. Ang bawat item ng damit ay isang imbensyon na ipinanganak mula sa nagyeyelong mahigpit na pagkakahawak ng pangangailangan, at bawat tusok ay nagpapainit sa mga gabi ng taglamig. Nakakatuwang isipin na habang madalas nating iniisip ang ating sarili bilang mas advanced, marami sa atin ang magyeyelo sa loob ng ilang oras sa isang Paleolithic na taglamig nang wala ang ating modernong gamit. Gayunpaman, ang mga tao noon ay naglalakad, nanghuhuli at natutulog sa buong panahon sa mga kapaligirang mas malupit kaysa sa karamihan sa atin ay makakaharap. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng arkitektura, apoy, at pananamit sa isang tuloy-tuloy na diskarte ng init. Saglit na pumasok sa kanilang mundo. Nakahiga ka sa ilalim ng mga reindeer hides. Ang iyong mga bota ay pinalamanan ng mga tuyong damo. Ang iyong katawan ay idiniin laban sa iba sa isang bilog na magkakasamang init, at ang hangin ay amoy ng usok at matabang lamp. Sa labas, maaaring umangal ang mga lobo laban sa niyebe. Ngunit dito, ito ay kalmado, maaliwalas, at maglakas loob na sabihin ito, medyo tulad ng tag-araw. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa gasolina. Hindi yung tipong itinapon mo sa apoy, kundi yung tipong itinapon mo sa sarili mong katawan. Dahil kahit gaano pa karami ang itinatambak mo, o kung gaano mo kahusay ang pagtahi ng iyong mga bota, kung hindi ka kumakain ng tama sa panahon ng taglamig, sa panahon ng yelo, magyeyelo ka mula sa loob palabas. Alam ito ng ating mga ninuno. Wala silang mga calorie counting app, ngunit naunawaan nila na ang taba ay ginto.
Ang arkeolohikal na ebidensya mula sa kinatay na buto ng mammoth, bison at reindeer ay nagpapakita na ang utak ay maingat na kinuha, hindi na sayang. Kung nakatikim ka na ng inihaw na bone marrow, malalaman mo na ito ay karaniwang prehistoric butter, siksikan, mayaman at puno ng enerhiya. Ang pagkain ng utak ay hindi isang luho. Ito ay isang diskarte sa kaligtasan, isang paraan ng pagtiyak na ang mga katawan ay may sapat na mabagal na pagsunog ng gasolina upang patuloy na makagawa ng init, kahit na sa kalaliman ng gabi. At ito ay hindi lamang utak. Ang mga deposito ng taba mula sa mga hunted na hayop ay ginawa at iniimbak, kung minsan ay itinatago pa sa mga lalagyan na inukit mula sa buto o bato. Isipin ang isang uri ng pantry sa panahon ng bato kung saan kasama ng mga pinatuyong piraso ng karne, makikita mo ang mga bukol ng napreserbang taba na handa ng sunugin sa mga lampara o kainin para sa enerhiya. Sa katunayan, ipinakita ng mga mananaliksik na nag-aaral ng mga stable na isotopes sa prehistoric bones na ang mga Neanderthals at maagang Homo sapiens ay may mga dieta na labis na nakahilig sa protina at taba ng hayop sa mga buwan ng taglamig. Ang mga karbohidrat ay mahirap makuha sa mga nakapirming tanawin, kaya ang karne ang naging pangunahing item sa menu. Isipin ito sa ganitong paraan. Ang paleo diet craze ay hindi na imbento ng mga influencer sa kalusugan. Ito ay naimbento sa pamamagitan ng pangangailangan. Libu-libong taon na ang nakalilipas nang matukoy ng bawat kagat. Kung gigising ka ng mainit o malamig, may mahalagang papel din ang piging. Kapag nagtagumpay ang isang malaking pangangaso, sabihin nating isang mammoth o isang higanteng hakbang na bison, ang buong grupo ay nakinabang hindi lamang mula sa mga calorie, ngunit mula sa init ng pagkain ng magkasama. Ang paghuhukay sa mainit na inihaw na karne habang nakaupo malapit sa apoy ay hindi lamang kasiyasya. Ito ay pagkakabukod na maaari mong tikman. Ang mga pag-aaral ng modernong hunter-gatherer groups ay nagpapakita na ang pagkain ng mga high-fat meal ay talagang nagpapataas ng core ng temperatura ng katawan. At walang dahilan upang isipin na ang mga taong paleolitiko ay hindi napansin ang parehong. Maaaring wala silang mga salitang thermogenesis, ngunit tiyak na naramdaman nila ito. Kapag ang iyong tiyan ay puno ng masaganang nilagang, ang liwanag ng apoy ay kumikislap sa mga dingding at pinagtatawanan ka ng mga kasama mo. Bale may blizzard sa labas, parang midsummer. Huwag nating kalimutan ang preserbasyon. Nag-aalok ang malamig na klima ng natural na freezer, ngunit ang pangangalaga ay higit pa sa swerte. Pinausukan na karne, pinatuyong isda, at mga fermented na pagkain ay nagpalawig ng mga supply sa mga buwang payat. Sa mga lugar tulad ng Doniveston, nakahanap ang mga arkeologo ng mga apuyan na maaaring ginamit para sa mabagal na paninigarilyo na karne, isang maagang anyo ng pagpapalamig at pampalasa na pinagsama sa isa. Ang pag-iimbak ng pagkain ay nangangahulugan ng mas kaunting mga gutom na gabi, ngunit nangangahulugan din ito ng pare-parehong gasolina para sa panloob na hurno ng katawan. Kahit na ang maliliit na merienda, ang mga berry na pinatuyo sa tag-araw, ang mga mani na inilabas sa tiyan ng mga hayop ay nagbibigay ng mga pagsabog ng enerhiya kapag kinakailangan. Ang bawat calorie ay isang ladrilyo sa dingding laban sa lamig. Nariyan din ang kaakit-akit na elemento ng ritual ng pagkain. Ang mga antropologo na nag-aaral ng mga modernong katutubong Arctic ay nagpapansin na ang mga komunal na pagkain ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon. Ang mga ito ay tungkol sa muling pagpapatibay ng mga bono. Ang pagbabahagi ng pagkain ay pagbabahagi ng buhay. Maaring naging brutal ang mga taglamig ng Paleolitiko, ngunit larawan ng isang eksena. Ang grupo ay nagtipon-tipon sa isang mammoth bone hut, matabang lampara na kumikinang, walang apoy, isang nilagang kumukulo sa isang nakatagong hukay
na may mainit na mga bato na bumaba upang lutuin ito. Ang amoy lamang ay nakakapagpasigla, ngunit ang pagkilos ng sabay-sabay na pagkain ay ginawa ang kaligtasan ng buhay na isang kolektibong tagumpay. At narito ang magandang kabalintunaan. Bagamat ang mga modernong tao ay maaaring pakiramdam na nakahiwalay sa kanilang mga tahanan na kinokontrol ng klima, ang mga tinatawag na cavemen na ito ay kadalasang mas mainit, hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu, dahil sila ay kumain at namuhay bilang isa. Ang pagkain, sa madaling salita, ay hindi lamang panggatong. Ito ay isang kasangkapan, isang ritual, isang kalasag laban sa gabi ng taglamig. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa taba, sa pamamagitan ng pag-iimbak at pag-iingat, sa pamamagitan ng pagsasalo-salo ng sama-sama, nahak nila ang kanilang sariling biology upang tumakbo ng mas mainit, mas malakas, at mas matagal. Ang bawat kagat ay init na maaari mong dalhin sa loob mo nang matagal matapos ang apoy ay masunog. At kapag pinagsama mo iyon sa mga patong-patong ng mga balat, ang dumadagundong na apuyan, at ang pagiging malapit ng pamilya, sisimulan mong mapagtanto kung bakit ang mga gabi ng taglamig ay maaaring hindi naramdaman na parang isang sumpa. Maaaring naramdaman nilang isang regalo, mahabang panahon upang kumain, magkuwento, at mangarap sa kaligtasan ng isang parang tag-init na liwanag. Ang init ay hindi lamang tungkol sa temperatura, tungkol din ito sa perception. Tanungin ang sino mang nakaupo sa isang madilim at tahimik na silid sa isang malamig na araw, at pagkatapos ay ihambing iyon sa pag-upo sa parehong silid na puno ng tawanan at musika. Ang isa ay malungkot, ang isa naman ay parang buhay. Naunawaan ito ng ating mga sinaunang ninuno bago pa man gumawa ang mga siyentipiko ng mga termino tulad ng psikolohikal na kaginhawaan. Pinuno nila ang kanilang mga gabi ng taglamig hindi lamang ng apoy at mga balat, kundi ng tunog, ritmo at ritual na nagpabago sa mood ng kanilang mga kanlungan. Ang arkeolohikal na katibayan ng mga bone flute, ang ilan ay nagmula noong higit sa 40,000 taon, ay nagpapahiwatig na ang musika ay hinabi na sa kanilang buhay. Isipin ito, ang hugong ng hangin ay humihina sa labas, ang kaluskos ng apoy sa loob, at isang nakakabigla na himig na umaalingaw-ngaw mula sa isang plauta na inukit mula sa buto ng ibon. Sa soundscape na iyon, ang malamig na hangin ay nagiging halos hindi nauugnay. Ang naaalala mo, ang nararamdaman mo ay init. Ang pagkukwento ay isa pang layer ng pagkakabukod. Ang isa ay hinabi ng mga salita sa halip na mga tago. Nagtatalo ang mga antropologo na ang oral na tradisyon ay kasing tanda ng wika mismo, at ang gabi ng taglamig ay ang perpektong yugto para dito. Nang magdilim, nagtipon ang grupo sa palibot ng apuyan at dumaloy ang mga kwento. Mga alamat ng paglikha, mga kwento ng mga kabayanihan na pangangaso, nagbulong ng mga babala tungkol sa mga panganib. Ang lahat ng ito ay dumaan mula sa matanda hanggang sa bata sa liwanag ng apoy. Ang psikolohikal na epekto ay malalim. Ang mga kwento ay lumikha ng pagpapatuloy, katiyakan, at kahulugan. Kapag nakarinig ka ng isang kwento na naglalagay sa iyong mga pakikibaka sa konteksto ng isang bagay na mas malaki, ang lamig ay parang mas maliit, hindi nakakatakot, at higit pa sa mga kwentong iyon ay nakakagambala, nakakaaliw, at nagpapatulog sa mga tao. Sa ganitong paraan, ang mga salita mismo ay naging isang kumot na humahantong sa mga tagapakinig sa init na kasing totoo ng mga balat na nakabalot sa kanilang mga balikat. Pinalakas ng ritual ang mga damdaming ito. Ang katibayan ng mga pigment, kuwintas, at mga ukit sa mga site ng edad ng yelo ay nagpapakita na minarkahan ng mga tao ang kanilang buhay ng mga simbolikong gawa. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na ang mga ritual na nakatali sa apoy, pagpapakain dito, pag-awit dito, pagprotekta dito, ay maaaring ginawa gabi-gabi.
Ang mga ito ay hindi walang kabuluhang mga pamahiin. Sila ay mga psikolohikal na pampalakas. Upang ituring ang apoy bilang isang buhay na nilalang, ang parangalan ito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi sila nag-iisang nakikipaglaban sa taglamig. Mayroon silang kakampi, isang presensya na kumikinang at huminga sa kanilang gitna. Kung nakatitig ka na sa campfire at naramdaman mong halos buhay na ito, alam mo ang sensasyon. Para sa mga prehistoric na tao, ang pakiramdam na iyon ay pinalaki ng 100 beses at ginawa nitong ang mga kabalyero ay hindi lamang nakaligtas, ngunit sagrado. At huwag nating maliitin ang papel ng ritmo. Ang mga antropologo na nag-aaral ng mga makabagong pangkat ng mga ngaso ay madalas na napapansin ang paggamit ng tambol, pagpalakpak o pag-awit sa komunal na buhay. Ang taginting ng simpleng pagtambulin na umaaling-awngaw sa isang kuweba o isang kubo ng buto ay lilikha ng sariling init ng katawan. Ang mga vibrations, ang shared tempo, ang sama-samang tibok ng puso ng grupo. Ang lahat ng ito ay bumuo ng pagkakaisa. At pagkakaisa sa pinakamahirap na taglamig ay katumbas ng kaligtasan. Kapag nabibilang ka, kapag nakasabay ka sa iba, hindi ka maihihiwalay ng lamig. Sa halip, ang gabi ay nagiging isang nakabahaging karanasan, isang sayaw sa pagitan ng kaligtasan at pagdiriwang. Kahit nasa katahimikan, ang memorya ng ritmo ay nananatili, at ang katahimikan ay hindi gaanong walang laman. Sa tuktok ng tunog at ritual ay dumating ang sining. Hindi praktikal sa malinaw na kahulugan, ngunit malalim na praktikal sa emosyonal. Ang mga kuweba tulad ng Shavit at Lascaux na may mga nakamamanghang painting ng mga kabayo, leon at mammoth ay hindi lamang mga gallery. Isipin na nakikita mo ang mga hayop na iyon na kumikislap sa liwanag ng apoy habang sumasayaw ang mga anino sa mga dingding. Ang epekto ay maaaring hypnotic, marahil kahit na umiinit sa sarili nitong karapatan. Sa pamamagitan ng pagpapaligid sa kanilang sarili ng mga larawan ng buhay, ng kasaganaan, ng paggalaw, ang mga tao ay lumikha ng mga tag-init ng kaisipan. Hindi natunaw ni Art ang niebe, ngunit natunaw nito ang takot. At kapag nawala ang takot, parang hindi gaanong nakakagat ang lamig. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga kuwadro na gawa, mga ukit, at mga burloloy ay mahalaga sa kaligtasan ng mga balat at apoy. Pinagsama-sama, ang tunog, ritual, at imahinasyon ay nakabuo ng isang kukuun na kasing epektibo ng anumang kubo ng mammoth bone. Ang apoy ay nagpainit sa katawan, oo, ngunit ang musika, ang mga kwento, ang pagkakataon, at ang sining ay nagpapanatili sa espiritu na kumikinang. At kapag ang espiritu ay kumikinang, ang katawan ay sumusunod. Nakatutuwang mapagtanto na ang lihim na sandata ng prehistoric survival ay hindi lamang katalinuhan sa mga materyales, ngunit talino sa isip. Nilikha nila ang buong mundo ng init sa kanilang mga kanlungan. Mga mundo kung saan ang mga gabi ng taglamig ay hindi gaanong tungkol sa pagtitiis at higit pa tungkol sa pag-aari. Sa ningning ng liwanag ng apoy na napapalibutan ng tunog at simbolo, talagang maiparamdam nila sa pinakamadilim na panahon ang kasagsagan ng tag-araw. Isa sa mga pinaka-nakaligtaan na elemento sa kwento ng init ay ang komunidad mismo. Kapag ang mga modernong tao ay nag-iisip tungkol sa kaligtasan ng buhay, madalas nilang naiisip ang mga masungit na individual na nagpapahirap dito ng mag-isa. Ngunit ang pantasyang iyon ay hindi magtatagal ng isang gabi ng edad ng yelo. Ang talagang nagpanatiling buhay sa mga sinaunang tao ay ang kanilang kakayahang makipagtulungan, magbahagi ng mga mapagkukunan, at bumuo ng mga network ng pagtitiwala. Ang mga antropologo na nag-aaral ng mga modernong hunter-gatherer na lipunan ay nagpapansin na ang pagbabahagi ay hindi isang bagay ng pagkabukas palad ngunit ng pangangailangan. Ang pagkain, init at paggawa ay ipinamamahagi sa grupo
dahil iyon lang ang paraan para mabuhay ang lahat. Sa taglamig, ang prinsipyong ito ay naging mas matalas. Ang isang nag-iisang tao ay maaaring magtambak ng mga balat at umupo sa tabi ng apoy. Ngunit ang isang grupo ay maaaring magtayo ng mga silungan ng mas mabilis, makaipon ng mas maraming gasolina, manghuli ng mas malaking biktima at higit sa lahat, makabuo ng sama-samang init. Magkasama, maaari nilang baguhin ang nagyayelong dilim sa isang buhay, humihinga ng tag-init sa loob. Ang pagkilos ng pakikipagsiksikan ay hindi lamang tungkol sa temperatura. Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng mga bono. Isipin na nakahiga ang balikat, isang kumot ng mga balat na nakaunat sa tenong tao ng sabay-sabay. Hindi lamang dumarami ang init, ngunit ang pakiramdam ng pagiging kabilang. At ang pag-aari, tulad ng alam ng mga psychologists ngayon, ay nagpapababa ng stress at nagpapataas ng katatagan. Ang stress ay sumusunog ng enerhiya, ginagawang hindi gaanong mahusay ang katawan sa pagpapanatiling mainit, at humahantong sa hindi magandang desisyon na short-circuited ng komunidad ang lahat ng iyon. Sa loob ng bilog ng init, ang mga tao ay nagtawanan, nagbulungan, kumanta ng lolabibis sa mga bata at tiniyak ang isa't isa. Maging ang tunog ng paghinga ay magkasabay. Ang pagtaas at pagbaba ng mga dibdib sa dilim ay naging bahagi ng kaginhawaan. Ang mga cavemen ay hindi lamang nagtitiis ng taglamig ng magkasama. Nininiting nila ang kanilang mga sarili sa isang mainit na organismo. Ang pagbabahagi ay lumampas sa mga kaayusan sa pagtulog. Ang mga arkeolohikong pag-aaral ng kinatay na buto ng hayop ay nagpapakita ng katibayan ng pantay na pamamahagi ng karne sa mga miyembro ng grupo. Ang mga mangangaso ay maaaring gumawa ng pagpatay, ngunit ang mga matatanda, bata, at maging ang mga masyadong mahina upang mag-ambag ay nakatanggap ng mga bahagi. Hindi ito altruismo para sa sarili nitong kapakanan, iyon ay insurance. Kung nagbahagi ka ngayon, may iba pang magbabahagi sa iyo bukas. Sa ganoong paraan, ang init ay hindi lamang liwanag ng apoy at mga balahibo. Ito ay katumbasan, isang sosyal na tela na mas matibay kaysa sa anumang balat. Sa katunayan, ang mga antropologo ay nangangatuwiran na ang mga ugat ng pakikipagtulungan ng tao na sa kalaunan ay humantong sa mga nayon, lungsod at sibilisasyon ay huwad sa mismong mga taglamig na ito kapag ang pagbabahagi ay nangangahulugan ng buhay at ang pagiging makasarili ay nangangahulugan ng pagkalipol. Maaari mong halos sabihin na ang hilig ng tao na bumuo ng mga komunidad ay isang byproduct ng malamig na gabi. Mahalaga rin ang pamumuno at mga tungkulin sa loob ng grupo. Ang ilang mga tao ay nag-aalaga ng apoy. Ang iba ay nag-iipon ng gasolina, habang ang mga mangangaso ay nagbibigay ng pagkain. Ang mga matatanda ay nagpapanatili ng kaalaman tulad ng kung saan makakahanap ng masisilungan, kung aling mga halaman ang gagamitin bilang kumot, at kung paano mag-inat ng isang balat para hindi ito mabibitak sa lamig. Natutunan ng mga bata ang mga kasanayang ito sa pamamagitan ng pakikilahok, hindi sa pamamagitan ng pag-upo sa mga silid-aralan, kundi sa pamamagitan ng panunood, pagtulong at paggaya. Ang buong grupo ay naging isang paaralan ng kaligtasan na nagpasa ng mga aralin na naipon sa mga henerasyon. Hindi ito sinasadya. Ito ay sinadya, pinalakas tuwing taglamig habang sila ay nakaligtas ng magkasama. At ang kaalamang iyon ay lumikha ng higit pa sa kaligtasan. Lumikha ito ng mastery. Ang bawat taglamig ay hindi basta-basta tiniis. Ito ay isang pagkakataon upang pinuhin ang mga diskarte, pagbutihin ang mga tool, at palalimin ang mga bono. Nakatutuwang malaman na ang mismong pagkilos ng pagiging sosyal ay lumikha ng init sa sarili nitong. Ang pagbabahagi ng mga kwento, pagkanta o simpleng pakikipag-usap hanggang hating gabi sa paligid ng apoy ay hindi lamang nagpalipas ng oras.
Pinapanatili nito ang pag-angat ng mga espiritu na nagpapanatili naman ng lakas ng katawan. Ang depresyon at paghihiwalay ay nakakakuha ng enerhiya, ngunit ang pagtawa at komunidad ay nagpapanumbalik nito. Ipinakikita ng modernong agham na ang oxytocin, ang hormone na nauugnay sa pagbubuklod, ay maaari pa ngang magpainit sa katawan ng mga tao. Kaya't kapag ang mga cavemen ay nagkalapit at nagbahagi ng kanilang buhay, maaaring literal na naramdaman ng kanilang mga katawan ang higit na init. Sa madaling salita, ang kanilang init ay parehong biolohikal at panlipunang kababalaghan. Hindi lang sila nakaligtas sa taglamig bilang mga individual. Ginagawa nilang tag-araw ang taglamig bilang isang komunidad. Ang takeaway ay simple ngunit malalim. Ang mga cavemen ay gumawa ng init sa pamamagitan ng paggawa ng bawat isa na kailangang-kailangan. Inimbento nila ang kontratang panlipunan, hindi sa pilosopiya, kundi sa kahoy na panggatong at pinagsasaluhang pagkain. Sa pinakamasakit na gabi, walang tunay na nag-iisa. At sa pagsasama na iyon, nawala ang lamig. Ang taglamig ay naging mas kaunting kaaway at higit na isang backdrop para sa koneksyon ng tao. Ang init ng komunidad sa maraming paraan ang pinakamakapangyarihang tag-init na maaari nilang gawin. Ang mga hayop ay hindi lamang mapagkukunan para sa mga unang tao. Sila ang mga pangunahing tauhan sa buong kwento ng kaligtasan. Nang humigpit ang hawakan ng taglamig, ibinigay ng mga hayop ang tatlong haligi ng init. Panggatong para sa apoy, mga balat para sa katawan, at kung minsan kahit ang init ng katawan mismo. Ipinapakita ng ebidensya ng arkeolohiko na ang mga tago mula sa reindeer, mammoth, bison at mga lobo ay ginawang damit at kumot na nakakulong sa init tulad ng mga modernong down jacket. Ngunit ang mga hayop ay higit pa sa hilaw na materyales. Ang kanilang presensya ay humubog sa ritmo ng mga gabi ng taglamig. Mula sa amoy ng mga balahibo hanggang sa kumikislap na mga anino ng mga pininturahan na mammoth sa mga dingding ng kuweba. Kahit sa kamatayan, ang mga hayop ay nagbigay buhay. Ang kanilang mga ilaw na nagpapagatong sa taba, ang kanilang mga buto ay bumubuo sa mga dingding ng mga kanlungan, ang kanilang senwe na nagbubuklod ay nagtatago sa mga Amerikana. Kung walang mga hayop, walang tag-araw sa taglamig. Huwag nating palampasin ang posibilidad na may papel din ang mga buhay na hayop. Sa paligid ng 30,000 taon na ang nakalilipas, ang mga lobo ay nagsimula sa kanilang mabagal na pagbabagong anyo sa mga aso. Ang maagang ebidensya ay nagmumungkahi na ang ilang mga lobo at mga tao ay bumuo ng magkatuwang na pakikipagsosyo, pagbabahagi ng espasyo, pagkain, at maging ang init. Larawan ng isang gabi ng taglamig sa loob ng isang mammoth bone hut. Ang mga tao ay nagsisiksikan sa ilalim ng mga tago. Ang mga bata ay nakipagsiksikan sa kanilang mga magulang, at ang isang lobo na aso ay pumulupot sa malapit na naglalabas ng init ng katawan tulad ng isang mabalahibong hurno. Ang sinumang natulog na may alagang hayop sa isang malamig na gabi ay nakakaalam kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kahit isang mainit na katawan. Ang mga maagang kanid na ito ay hindi lamang mga katulong sa pangangaso. Bahagi sila ng sleeping circle. Bahagi ng sama-samang init na nagpalabo ng linya sa pagitan ng tao at hayop. Ang pangangaso mismo ay nagdala ng isa pang layer ng init. Ang paghabol sa niyebe, ang adrenaline ng pagpatay, ang pagkakatay ng napakalaking hayop. Ang mga ito ay hindi lamang mga pangangailangan sa kaligtasan, kundi mga kaganapang pangkomunidad. Matapos ang isang matagumpay na pangangaso, ang bangkay ay hindi iniwan sa labas upang mag-freeze. Hinakot ang mga bahagi sa loob. Agad na nag-inat at nagtrabaho si Hides. Bumuka ang utak. Nabawasan ang taba. Ang pagkakaroon ng sariwang hayop ay nananatili sa kanlungan ay dapat na nagdagdag hindi lamang ng pagkain, kundi isang halos visceral na pakiramdam ng kasaganaan. Ang pagkakaroon ng karne at balahibo sa taglamig
ay pagkakaroon ng seguridad upang malaman na ang mga darating na gabi ay magiging mas mainit. Ang mga archaeological site kung saan natuklasan ang mga tambak ng buto ay nagpapatunay dito. Mga lugar kung saan binago ng mga kapistahan at pagproseso ang mapait na panahon sa mga panahon ng kasaganaan. Ang mga hayop ay hinabi din sa psikolohikal na tela ng init. Ang mga painting sa kuweba ng mga leon, kabayo, bison at mammoth ay hindi mga idle doodle. Sila ay mga salamin ng mga hayop na tumutukoy sa kaligtasan. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na ang mga kuwadro na ito ay maaaring mga ritual upang parangalan ang mga hayop, pagtiyak ng matagumpay na pangangaso o pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng natural na mundo. Ang pagupo sa isang kuweba na napapalibutan ng kumikinang na ilaw ng apoy at pininturahan ng mga figura ng mga kawan ay tiyak na lumikha ng isang kapaligiran ng kasaganaan. Isang paalala na ang mga hayop ay nasa lahat ng dako, kahit na ang niyebe sa labas ay tila walang buhay. Sa ganitong paraan, ang mga hayop ay nagbigay hindi lamang init para sa katawan, kundi pati na rin init para sa imahinasyon, ginhawa sa anyo, ng mga imahe, alamat at mga kwento. Kahit na ang pinakamaliit na hayop ay gumanap ng kanilang bahagi, magaan ang timbang ng kuneho at buhok, ngunit perpekto para sa lining na bota o guwantes. Ang mga balahibo ng ibon na pinalamanan sa damit o bedding ay nagdagdag ng pagkakabukod, katulad ng ating mga modernong down jacket. Ang langis ng isda ay patuloy na nasusunog sa mga lamp na nagbibigay ng parehong liwanag at banayad na init. Walang nasayang dahil sa isang tanawin ng taglamig, ang bawat scrap ng isang hayop ay maaaring mabago sa isa pang sinulid sa tela ng kaligtasan. Ang katalinuhan ng mga sinaunang tao na ito ay nakakabigla. Hindi dahil mayroon silang mga pagpipilian, ngunit dahil wala sila. Pinilit sila ng pangangailangan na magbago at ang mga hayop ay naging kanilang pinakadakilang kasosyo sa pagbabagong iyon. Kung iisipin, ang mga taong kuweba ay hindi lang nakatira sa tabi ng mga hayop. Lubos silang umaasa sa kanila sa pisikal, emosyonal at espiritual. Ang bono ay isa sa kaligtasan at pasasalamat. At sa ilang mga paraan, nananatili pa rin ito hanggang ngayon. Sa tuwing magkayakap tayo sa ilalim ng kumot na lana, magsisindi ng kandila ng animal wax o magsusuot ng leather boots. Maaaring mahaba ang mga gabi ng taglamig, ngunit sa mga hayop bilang mga kasama, mapagkukunan at simbolo ng buhay, ang mga gabing iyon ay lumambot na naging isang bagay na mas malapit sa tag-araw. Hindi lang sila nabubuhay sa likod ng mga hayop. Sila ay umunlad sa pakikipagsosyo sa kanila. Ang init ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang binabalot mo sa iyong sarili o kung saan ka natutulog. Tungkol din ito sa kung paano ka gumagalaw. Alam ng sino mang tumawid sa niyebe na mabilis uminit ang iyong katawan sa pagsisikap. Kahit sa sobrang lamig, naiintindihan ito ng ating mga ninuno sa kanilang mga buto. Ang taglamig ay hindi dahilan para sa katahimikan. Sa katunayan, hinihingi nito ang aktibidad, ang pangangaso at pag-anod ng niyebe, paghakot ng panggatong, pag-aayos ng mga gamit, pag-scrape ng mga balat, at pag-aalaga ng apoy ay mga pang-araw-araw na ritual ng paggalaw na nagdudulot ng init na kasing maaasahan ng anumang kumot. Ang mga arkeologo na nag-aaral sa mga site ng Ice Age ay nakahanap ng walang katapusang basura ng mga kasangkapan, buto, at mga pinagtatrabahuan na nagmumungkahi na ang mahabang gabi ay hindi walang ginagawa, ngunit puno ng patuloy na trabaho. Sa modernong mga mata, maaaring mukhang nakakapagod, ngunit para sa kanila, ang paggalaw ay init. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling abala ang mga kalamnan, mataas ang sirkulasyon, at pagiging aktibo, ginawa nilang panahon ng pagiging produktibo ang taglamig sa halip na paralysis. Ang pangangaso mismo
ay isang generator ng init at komunidad. Isipin ang tindi ng pagsubaybay sa reindeer sa mga kapatagan ng niyebe. Namumuo ang hininga sa hangin, nasusunog ang mga binti dahil sa pagsisikap na humakbang sa mga drift. Ang adrenaline ng pamamaril, ang communal chase, ang huling pagsabog ng enerhiya upang ibagsak ang biktima. Ang lahat ng mga sandaling ito ay bumaha sa mga katawan ng init. At nang matapos ang pangangaso, nagsimula ang pagkakatay na kung saan ay isang napakahirap na proseso, pagbabalat, pagputol, pagpapakulo ng mga buto para sa utak, dala ang mabibigat na bahagi pabalik sa kampo. Bawat hakbang ay patuloy na gumagalaw ang katawan. Kahit na sa nagyayelong panahon, ang mga mangangaso ay madalas na naghuhubad ng mga layer habang nagtatrabaho. Patunay na ang aktibidad ay lumikha ng sarili nitong klima. Sa ganitong paraan, ang mga pang-araw-araw na gawain sa kaligtasan ay hindi lamang praktikal, ngunit pisyolohikal na nagtutulak sa lamig sa bawat pag-indayog ng isang kasangkapang bato. Ngunit hindi lahat ng iyon ay trabaho. Ang laro at pagsasanay ay nagkaroon din ng kanilang lugar. Pansinin ng mga antropologo na ang mga bata at pangkat ng mangangaso ay natuto ng mga kasanayan sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga laro. Ang mga gabi ng taglamig ay nagtuturo sa mga lugar kung saan ginagaya ng mga kabataan ang mga nasa hustong gulang sa pamamagitan ng pagsasanay gamit ang maliliit na sibat, paglalaro ng papel o pagtulong sa pag-aalaga ng apoy. Sa paggawa nito, nanatili silang mainit, nakikipag-ugnayan at nakagapos sa kanilang komunidad. Ang mga matatanda masyadong ay malamang na nakatagpo ng mga sandali ng paglalaro, paghahagis ng buto bilang mga laro ng pagkakataon, nakikipagkumpetensya sa maliliit na gawa ng lakas, o kahit na simpleng pagsasayaw sa paligid ng apoy. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang nagpalipas ng oras. Itinaas nila ang mga rate ng puso, lumuwag sa naninigas na mga kasukasuan, at nagdala ng pagtawa na mismong bumubuo ng nakakagulat na dami ng init. Ang init sa kahulugang ito ay ang bunga ng kagalakan gaya ng paggawa. Ang paggawa ay isa pang anyo ng paggalaw na pumupuno sa mga oras ng taglamig. Ang pananahi ng mga balat, pag-ukit ng mga kasangkapan sa buto, paghubog ng mga palamuti mula sa garing o mga shell, lahat ay nangangailangan ng matatag na mga kamay at pagtutok, kadalasang ginagawa malapit sa apoy. Ang paulit-ulit na paggalaw ng pag-scrape, pagbubutas at pag-polish ay nagpapanatili sa pagdaloy ng dugo habang lumilikha din ng mga bagay na kapwa may gamit at kagandahan. Natuklasan ng mga arkeologo sa itaas na mga lugar ng Paleolitiko ang masalimuot na inukit ng mga kuwintas at figurin na nagmumungkahi na kahit na sa pinakamalupit na taglamig, ang mga tao ay naglalaan ng oras sa kasiningan. Ito ba ay puro pandekorasyon o ito ba ay isa pang anyo ng psikolohikal na init? Isang bagay na magpapaalala sa kanila ng buhay na lampas sa kaligtasan, malamang na pareho. Ang pagkilos ng paglikha, ng paggawa ng hilaw na material sa isang bagay na pangmatagalan ay nagbigay ng layunin sa mahabang gabi na siya namang nagpapahina sa mga gabing iyon. Nagdala rin ng mas malalim na ritmo ang paggalaw. Ang mga pang-araw-araw na gawain ay nagbibigay ng istruktura at ang istruktura ay nagbigay ng seguridad. Kapag alam mo kung ano ang darating pagkatapos matipon ang panggatong, kapag alam mong tutulong ang mga bata sa pagkalat ng lumot para sa kama habang ang mga matatanda ay naghahanda ng mga kagamitan, ang gabi ay hindi gaanong nakakapagod. Ang pagiging mahuhulaan ay isang uri ng init sa sarili nito. Sa halip na maanod sa kawalan ng katiyakan, iniangkla ng mga sinaunang tao ang kanilang mga taglamig sa mga siklo ng trabaho, paglalaro, pagtuturo at pahinga. Ang psikolohikal na kaginhawaan ng nakagawian ay hindi maaaring maliitin. Kahit ngayon, nakakahanap tayo ng aliw sa mga ritual tulad ng paggawa ng tsaa o pagsindi ng kandila sa madilim na gabi.
Ganon din ang ginawa nila, maliban sa flint at buto, lumot at apoy, ritmo at pag-uulit. Lahat ng aktibidad na ito ay lumabo ang linya sa pagitan ng pangangailangan at pagpili. Ang paggalaw ay kaligtasan ng buhay. Oo, ngunit ito rin ay isang kultural na kasanayan na nagpatibay ng mga bono at nagtaguyod ng katatagan. Ang katawan ay nagpainit sa paggawa, ngunit ang puso ay uminit sa koneksyon. Sa pamamagitan man ng adrenaline ng pangangaso, ang tawa ng mga laro, o ang focus ng paggawa, ang mga cavemen ay nagpalit ng lamig sa enerhiya, ang kadiliman sa ritmo. At sa proseso, napatunayan nila ang isang bagay na kapansin-pansin. Ang pinakamainit na gabi ay hindi palaging ang mga may pinakamalaking apoy, ngunit ang mga puno ng paggalaw, layunin at buhay. Ang lupain mismo ay isa sa mga pinakadakilang kasangkapan ng ating mga ninuno para sa init. Sa unang tingin, ang niyebe at bato ay parang mga kaaway ng kaginhawaan. Ngunit sa mga kamay ng matatalinong tao, sila ay naging mga kalasag laban sa mga elemento. Ang mga kuweba ang pinakahalatang halimbawa. Sa buong Europe at Asia, ipinapakita ng ebidensya ng pangmatagalang pananakop sa kuweba kung paano sinamantala ng mga tao ang natural na pagkakabukod ng Earth. Sa kaloob-looban, ang mga temperatura ay nanatiling medyo stable, madalas na umaaligid sa itaas ng pagyeyelo kahit na ang mundo sa labas ay bumagsak ng mas mababa. Malamig iyan sa mga modernong pamantayan, ngunit para sa isang taong nakasuot ng patong-patong na balahibo, huddled sa pamamagitan ng apoy, at nakahiga sa lumot bedding, ito ay isang regalo. Pinipigilan ng mga dingding ng kuweba ang init ng apoy at pinipigilan ang nagyeyelong hangin sa paghiwa sa gabi. At sa sandaling binago ng isang grupo ang isang kuweba na may mga apuyan, mga lugar ng imbakan, at mga sapin ng kama, ang espasyo ay nagbago mula sa madilim na kuweba tungo sa maaliwalas na tirahan. Ngunit hindi lahat ng grupo ay may mga kuweba sa kamay. At dito, naabot ng pagkamalikhain ang mga bagong taas. Ang ilang mga komunidad ay naghukay sa lupa mismo na lumikha ng mga semi-ubteran na mga tahanan. Sa pamamagitan lamang ng 1 metro o 2 sa ibaba ng ibabaw, natap nila ang insulating power ng Earth. Ang lupa ay nagtataglay ng init na mas mahusay kaysa sa bukas na hangin at may bubong ng mga balat o turf sa itaas. Ang mga dugout na ito ay naging masikip na silungan. Natuklasan ng mga arkeologo sa Siberia at Ukraine ang mga labi ng naturang mga tahanan, kumpleto sa mga post hole na nagmumungkahi ng mga kahoy na frame at pasukan na nakaanggulo upang harangan ng hangin. Isipin na bumababa sa isang maliit na silid sa lupa, apoy na kumikinang sa gitna, usok na umaagos pataas sa isang maingat na pinamamahalaang vent. Sa labas, ang hakbang ay maaaring umaalulong na may blizzard, ngunit sa loob mismo ng lupa ay nakabalot sa iyo na parang kumot. Kahit na ang snow, na mismong simbolo ng taglamig, ay maaaring gawing kasangkapan para sa init. Ang Inuit Oos ang pinakatanyag na halimbawa, ngunit ang prinsipyo ay malamang na nagkaroon ng dayandang sa buhay ng Paleolitiko. Ang snow, counterintuitively, ay isang mahusay na insulator dahil nakakakuha ito ng hangin. Bagamat walang direktang katibayan ng pagtatayo ng mga sinaunang tao sa Europa, ipinapakita ng mga eksperimento na ang mga pader ng niyebe at mga bunton ay maaaring ginamit upang harangan ang hangin sa paligid ng mga kubo o kuweba. Ang ilang mga etnograpikong paralel sa mga pangkat ng Siberia ay nagmumungkahi na ang snow ay maaaring sadyang nakasalansan sa mga gilid ng mga silungan upang palakasin ang pagkakabukod. Sa madaling salita, ang parehong sangkap na nagyelo sa iyong mga daliri sa paa sa labas ay maaaring magpainit sa iyo kapag binaluktot mo ito sa iyong kalooban. Ito ay isang patula na paalala na ang kaligtasan ay hindi tungkol sa pakikipaglaban
sa kalikasan, ngunit pakikipagsosyo dito. Mahalaga rin ang pagpili ng landscape. Ang mga grupo ay hindi basta-basta nagkampo kahit saan. Pinili nila ang mga lokasyong may mga microclimate na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Ang mga south-facing slope ay nakakuha ng sikat ng araw sa araw na binabawasan ang mga pangangailangan ng gasolina sa gabi. Ang mga lambak na protektado mula sa nangingibabaw na hangin ay ginawang natural na mga kanlungan, habang ang kalapitan sa mga ilog ay nagbibigay ng tubig at isang koridor sa paglalakbay para sa mga migrating na hayop. Ang mga arkeologo sa mga site tulad ng Dolly Vistanis ay nagpapansin na ang mga pamayanan ay madalas na madiskarteng inilalagay na nagmumungkahi ng maingat na kaalaman sa heograpiya. Ito ay karunungan na binuo sa paglipas ng mga henerasyon na ipinasa ng mga matatanda na alam eksakto kung saan ang init ay maaaring suyuin mula sa lupain. Sa ganitong paraan, ang mga gabi ng taglamig ay pinalambot hindi lamang ng apoy at mga balat, kundi ng mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Mayroon ding ebidensya na ang mga tao ay gumagamit ng bato mismo upang mag-imbak ng init. Ang mga pinainit na bato na inilagay sa paligid ng mga apuyan o kahit na sa mga hukay sa ilalim ng kama ay maaaring magpakita ng init pagkatapos mamatay ang apoy. Ang mga modernong camping ay minsan ay gumagamit ng parehong panlilinlang, nagpapainit ng mga bato sa tabi ng apoy at inilalagay ang mga ito malapit sa mga natutulog na lugar. Sa konteksto ng panahon ng bato, maaring ito ay karaniwang gawain. Ang mga archaeological hearth ay kadalasang naglalaman ng mga basag na bato na nagmumungkahi ng paulit-ulit na pag-init at paglamig. Kung naupo ka na malapit sa maiinit na bato sa isang malamig na gabi, alam mo ang ginhawang dulot ng mga ito. I-multiply ang epektong iyon sa isang shelter. At makikita mo kung gaano kahaba ang mga gabi sa banayad na init kahit na ang snow ay nakasalansan sa labas. Ang kapansin-pansin ay ang partnership na ito sa landscape ay hindi pasibo. Ang mga cavemen ay hindi lang nagtago sa mga kuweba o nakatambak ng snow nang hindi sinasadya. Nag-eksperimento sila, umangkop, at nag-engineer. Binabasa nila ang lupain, tulad ng pagbabasa namin ng mga weather app, binibigyang kahulugan ang bawat slope, direksyon ng hangin, at bato. Sa paggawa nito, na-unlock nila ang nakatagong tag-araw sa loob ng taglamig. Ang kanilang mga tahanan ay hindi lamang mga silungan. Ang mga ito ay mga ekstensyon ng lupa mismo, na nililok sa mga lugar kung saan ang mga pamilya ay maaaring magpahinga sa init at seguridad. At kapag umatras ka upang isipin ito, hindi mo nakikita ang mga primitive na nilalang na nanginginig sa takot, ngunit ang mga dalubhasang manggagawa ng kaligtasan ay ginagawa ang natural na mundo sa isang symphony ng kaginhawaan. Ang init ay hindi lamang nagmumula sa init. Nanggaling din ito sa atmosfera. Alam ng sinumang nagsindi ng kandila sa isang gabi ng taglamig na nagbabago ang ningning sa pakiramdam ng silid. Natuklasan ito ng ating mga sinaunang ninuno bago pa man magkaroon ng kuryente. Pinupuno ang kanilang mga kanlungan ng liwanag ng apoy at maliliit na lampara na hindi lamang nag-iilaw sa dilim, kundi nakabalot din sa mga puwang sa isang psikolohikal na init. Ang mga archaeological na natagpuan ng mga lampara ng bato at buto na kadalasang puno ng taba ng hayop ay nagsasabi sa amin na ang mga ito ay hindi bihirang mga luho, ngunit pang-araw-araw na mga kasangkapan. Ang mitya ng lumot o hibla ng halaman na nababad sa taba ay maaaring masunog ng ilang oras na nagbibigay ng tuloy-tuloy na ginintuang liwanag. Isipin ang pagkakaiba. Sa labas, nilamon ng kadiliman at hamog na nagyelo ang mundo. Ngunit sa loob, ang mga malalambot na lampara ay ginawang mga bula na nasisikatan ng araw ang mga kubo at kuweba kung saan sumasayaw ang mga anino at kumikinang ang mga mukha. Ang apoy mismo ang puso ng kapaligirang ito.
Ang umaalingaw-ngaw na apoy ay maaaring magbigay ng init, ngunit nagdulot din ito ng aura ng kaligtasan. Ang mga kumikislap na apoy ay humila sa mga tao, hinihikayat silang umupo ng malapit, makipag-usap, magbahagi. Tinukoy ng liwanag ang mga hangganan ng gabi. Lahat ng bagay sa loob ng bilog ng apoy ay buhay, habang ang lahat sa kabila nito ay nawala sa kawalan ng katiyakan. Kahit ngayon, ang mga campfire ay may ganoong magnetic na kalidad na nagsasama-sama ng mga tao na nagpapadama sa kanila na ligtas sila. Para sa mga cavemen, ang epekto na ito ay pinalaki ng 1,000 beses. Sa panahong walang kuryente, hindi background ang apoy. Ito ay lahat. Ito ay telebisyon, kalan, at sistema ng pag-init na pinagsama sa isa, na ginagawang isang teatro ng glow at init ang mga gabi. Ang interplay ng liwanag at sining ay nagpalalim sa kapaligirang ito. Sa mga kuweba tulad ng Lascaux, ang mga painting ng mga hayop ay lumukso sa buhay sa ilalim ng liwanag ng apoy. Inilarawan ng mga arkeologo na kinopya ang mga kondisyon kung paanong ang mga gumagalaw na apoy ay gumagawa ng mga pininturahan na mga kabayo na tila tumatakbo. Ang mga mammoth ay lumipat, ang mga leon sa tangkay. Madaling isipin ang mga sinaunang pamilya na nakaupo sa ilalim ng mga pader na iyon, pinapanood ang mga anino na kumikislap sa mga pininturahan na kawan, hindi lamang naaaliw, ngunit dinadala. Ang visual na ilusyon ay mahiwagang isang sinaunang anyo ng sinehan na pinapagana ng kumikislap na apoy. At sa magic na iyon, ang init ay pinalakas. Umuurong ang lamig sa labas habang ang isipan ay ibinaon ang sarili sa kumikinang na mundo ng paggalaw at kulay. Kaya, habang nakaupo ka rito ngayon, marahil ay natutulog o simpleng tinatamasa ang tuloy-tuloy na ritmo ng kwentong ito, maglaan ng ilang sandali upang isipin ito. Isang apoy na kumikislap sa isang apuyan ng bato. Mga anino na sumasayaw sa mga pader na pininturahan. Ang init ng pagtatago sa iyong mga balikat. Ang bulong-bulungan ng mga boses sa malapit. Ang amoy ng inihaw na karne. Ang mahinang alingaw-ngaw ng bone flute sa di kalayuan. Sa labas ng hangin claws sa mundo. Pero may liwanag sa loob. May tawanan, may buhay, at biglang ang taglamig ay parang tag-araw muli. Salamat sa pananatili sa akin sa paglalakbay na ito sa init ng gabi ng ating mga ninuno. Kung nasiyahan ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe. Ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang susunod na pagkakataong bumalik tayo sa malalim na nakaraan ng magkasama. At sabihin sa akin sa mga komento kung saan ka nakikinig at kung anong oras na para sa iyo ngayon. Palagi kong gustong malaman kung sino ang nasa labas na sumasama sa akin. Hanggang sa susunod, naway maging mainit ang iyong mga gabi, maging matatag ang iyong apoy, at ang iyong mga pangarap ay kasing liwanag ng araw sa tag-araw. Magandang gabi.